10 nangungunang mayayamang lungsod sa Pilipinas na iyong ikagugulat. Narito ang nangungunang 10 pinakamayamang lungsod sa Pilipinas para sa taong 2024. Ang rangko na ito ay batay sa pinakabagong data ng mga asset ng lungsod na kinuha mula sa Philippine Commission on Audit. Number 10. Parañaque City. Ang lungsod na ito ay may tinatayang asset na humigit kumulang 27.4 na bilyong piso at may populasyon na humigit kumulang 710,000 katao. Ang lungsod ng Parañaque ay may magkakaibang at dinamikong ekonomiya na may iba't ibang sektor na nag-aambag sa paglago at pagunlad nito. Kung saan nagho-host ito ng ilang mga pang-industriyang sona at mga pasilidad sa pagmamanupaktura, dahil sa estratehikong lokasyon nito malapit sa Ninoy International Airport at mga pangunahing lansangan, ang Parañaque ay nagsisilbing hub para sa kalakalan at komersyo. Ang lungsod ay tahanan din ng ilang mga atraksyong panturista, kabilang ang mga resort, casino, at mga kultural na site. Ang Resorts World Manila, isang world-class na pinagsama-samang resort at casino complex, ay umaakit ng mga lokal at internasyonal na turista, na nakakatulong ng malaki sa ekonomiya ng lungsod sa pamamagitan ng mga aktibidad na nauugnay sa turismo. Number 9. Davao City. May asset na nagkakahalaga ng 29.7 billion pesos, ito ay tahanan ng humigit kumulang 1.9 milyong mga naninirahan. Ang ekonomiya ng Davao City ay nailalarawan sa pamamagitan ng lakas ng agrikultura nito, lumalagong industriya ng turismo, masiglang kalakalan at komersyo, pagpapalawak ng sektor ng serbisyo, at patuloy na pagunlad ng infrastruktura. Sa malawak na taniman ng saging, pinya, durian at iba pang tropikal na prutas. Ang lungsod ay tinaguri ang fruit basket ng Pilipinas dahil sa masaganang ani nito sa agrikultura. Nakabuo ang Davao ng maunlad na sektor ng agro-industriya. Kabilang dito ang mga industriya ng pagpoproseso ng pagkain at pagmamanupaktura na nagdaragdag ng halaga sa mga produktong pang-agrikultura. Ang lungsod ay isang sikat na destinasyong panturista, na kilala sa likas na kagandahan, pamana ng kultura, at mga atraksyong ecotourism. Ang pinakamataas na rurok sa Pilipinas ay matatagpuan sa Davao at umaakit sa mga umaakyat at mahilig sa kalikasan. Bukod pa rito, tahanan ng lungsod ng mga malinis na beach, diving spot, at wildlife sanctuaries. Number 8. Cebu City. Ang asset ng syudad ng Cebu ay tinatayang umabot sa humigit kumulang 30.5 na bilyong piso, na may populasyon na humigit kumulang 1.1 milyong residente. Ang ekonomiya ng lungsod ng Cebu ay nailalarawan sa magkakaibang baseng pang-ekonomiya nito, na sumasaklaw sa pagmamanupaktura, kalakalan, turismo, serbisyo, at pagpapaunlad ng infrastruktura. Bilang isang pangunahing commercial hub sa rehiyon ng Visayas, ang estratehikong lokasyon nito at mahusay na binuo na infrastruktura ay ginagawa itong pangunahing sentro ng kalakalan para sa mga domestic at internasyonal na merkado. Ang lungsod ay tahanan ng maraming mga pang-industriya na parke at mga pasilidad sa pagmamanupaktura, mga shopping center, at komersyal na distrito, na tumutugon sa mga pangangailangan ng mga lokal na mamimili at negosyo. Ang syudad ng Cebu ay isang sikat na destinasyong panturista na kilala sa mayamang pamana nitong kultura at nagsisilbing gateway sa maraming atraksyon sa mas malawak na lalawigan ng Cebu. At panghuli, ang lungsod ay tahanan ng ilang mga universidad, ospital, at mga kumpanyang outsourcing sa proseso ng negosyo, na ginagawa itong hub para sa mga serbisyo sa edukasyon, pangangalagang pangkalusugan at outsourcing pang serbisyo. Number 7. Mandaluyong City.
Ang lungsod na ito ay may tinatayang asset na humigit kumulang 32.5 na bilyong piso. Ito ay tahanan ng humigit kumulang 450,000 residente. Ang ekonomiya ng lungsod ay nailalarawan sa pamamagitan ng makulay nitong mga distrito ng negosyo, mga retail center, pagpapaunlad ng real estate, industriya ng IT hanggang BPO, infrastruktura ng transportasyon, pangangalaga sa kalusugan, at mga sektor ng edukasyon. Ang Mandaluyong City ay tahanan ng ilang kilalang negosyo at komersyal na distrito, kabilang ang Ortigas Center at Bonnie Avenue Corridor. Ang mga lugar na ito ay nagho-host ng maraming gusali ng opisina, punong tanggapan ng korporasyon, at mga komersyal na establishmento na ginagawang isang pangunahing sentro ng negosyo sa Metro Manila. Number 6. Mandaue City. May asset na nagkakahalaga ng 34.2 billion pesos. Ito ay may populasyon na humigit kumulang 400,000 katao. Ang ekonomiya ng Mandaue City ay nailalarawan sa pamamagitan ng matatag na sektor ng industriya, umuunlad na kalakalan at komersyo, mga higit pang dinamiko at medium enterprises, pagpapaunlad ng real estate, sektor ng serbisyo, at mga hakbangin sa infrastruktura. Ang lungsod ay kilala bilang isa sa mga pangunahing industrial at manufacturing hub sa rehiyon ng Visayas. Ito ay tahanan ng maraming pang-industriya na zona at mga pasilidad sa pagmamanupaktura, partikular sa mga sektor tulad ng muebles, kasuotan, gawang metal, at electronics. Malaki ang papel na ginagampanan ng sektor ng industriya ng Mandaue sa paghimok ng paglago ng ekonomiya, pagbuo ng mga oportunidad sa trabaho, at pag-aambag sa lokal na ekonomiya sa pamamagitan ng pag-export at produksyon. Number 5. Taguig City. Tinatayang nasa 40.8 billion pesos ang asset ng lungsod, na may populasyon na humigit kumulang 700,000 na naninirahan dito. Ang ekonomiya ng lungsod ng Taguig ay nailalarawan sa makulay nitong mga distrito ng negosyo, pagunlad ng real estate, retail at entertainment center, industriya ng IT at BPO, infrastruktura ng transportasyon, pangangalaga sa kalusugan at sektor ng edukasyon. Ang lungsod ay tahanan ng ilang kilalang mga distrito ng negosyo at komersyal, kabilang ang Bonifacio Global City at ang Makati Taguig Central Business District. Ang mga lugar na ito ay nagho-host ng maraming mga gusali ng opisina, punong tanggapan ng korporasyon, at mga komersyal na establishmento. Ang pagkakaroon ng mga multinasyonal na korporasyon, institusyong pampinansyal, at mga kumpanyang outsourcing sa proseso ng negosyo ay nakakatulong ng malaki sa ekonomiya ng lungsod. Number 4. Pasig City. Ang lungsod na ito ay may tinatayang asset na humigit kumulang 52.6 na bilyong piso, kung saan ang lungsod ay tahanan ng humigit kumulang 850,000 residente. Nagho-host ang lungsod ng ilang kilalang distrito ng negosyo at komersyal, kabilang ang Ortigas Center, Capital Commons, at ang Shaw Boulevard Corridor. Ang mga lugar na ito ay nagsisilbing hub para sa mga gusali ng opisina, punong tanggapan ng korporasyon, at mga komersyal na establishmento. Ipinagmamalaki ng Pasig ang ilang shopping mall, retail center, at entertainment complex na tumutugon sa mga pangangailangan at kagustuhan ng mga residente at bumibisita. Ang sentro ng Ortigas ay tahanan ng mga pangunahing destinasyon para sa mga mamimili tulad ng SM Mega Mall, The Podium, at Robinson's Galleria, na nag-aalok ng malawak na hanay ng mga retail na opsyon, mga dining establishment, at entertainment venue. Number 3. Manila City. Ang lungsod na ito na may asset na nagkakahalaga ng 77.5 billion peso, kung saan ito ang kabiserang lungsod ng Pilipinas at may tinatayang populasyon na 2 milyong katao. Ang lungsod ng Maynila ay may magkakaiba at dinamikong ekonomiya na hinubog ng makasaysayang kahalagahan, estratehikong lokasyon, at pag-unlad ng lungsod.
Ito ay isang kultural at makasaysayang destinasyon na umaakit ng mga turista gamit ang mga landmark, museo, at mga kultural site. Ang estratehikong lokasyon ng Maynila sa kahabaan ng Manila Bay ay ginawa itong isang mahalagang hub para sa maritime trade at shipping sa Southeast Asia. Ang daungan ng Maynila, na binubuo ng ilang mga terminal tulad ng Manila International Container Terminal at South Harbor, ay humahawak ng malaking bahagi ng mga import at export ng bansa. Bilang kabiserang lungsod ng Pilipinas, ang Maynila ang nagsisilbing sentro ng pamahalaan at administrasyon. Dito matatagpuan ang Palasyo ng Malacanang, ang opisyal na tirahan at lugar ng trabaho ng Pangulo ng Pilipinas, gayon din ang iba't ibang tanggapan, ahensya, at embahada ng gobyerno. Number 2. Makati City. Ang asset ng lungsod ay may tinatayang humigit kumulang 239.5 na bilyong piso, na may populasyon na humigit kumulang 700,000 mga naninirahan. Ang Makati City ay ang pangunahing sentro ng pananalapi at komersyal ng bansa, na kilala sa mga skyscraper, distrito ng negosyo, at mayayamang kapitbahayan. Ang ekonomiya ng lungsod ay nailalarawan sa pamamagitan ng makulay nitong mga distrito ng negosyo, industriya ng serbisyo sa pananalapi, pagpapaunlad ng real estate, mga retail at entertainment center, sektor ng VPO, at infrastruktura ng transportasyon. Ang Makati City ay ang puso ng industriya ng serbisyong pinansyal ng Pilipinas, na naninirahan sa punong tanggapan ng mga pangunahing bangko, kumpanya ng seguro, at mga kumpanya ng pamumuhunan. Ipinagmamalaki ng lungsod ang isang skyline na pinangungunahan ng mga modernong skyscraper, luxury condominium, at mixed-use developments. Ito ay isang pangunahing lokasyon para sa pamumuhunan sa real estate, na may mga halaga ng ari-arian sa mga pinakamataas sa Pilipinas. Iyan ang panghuli at nangunguna sa lahat. Quezon City. Ang lungsod na ito ay may tinatayang asset na humigit kumulang 443.4 na bilyong piso, kung saan ang Quezon City ay ang pinakamalaking lungsod sa Metro Manila at ang pinakamataong tao sa Pilipinas. Ang ekonomiya ng lungsod ay nailalarawan sa magkakaibang baseng pang-ekonomiya nito, kabilang ang pangangasiwa ng gobyerno, edukasyon, pangangalagang pangkalusugan, retail, pagmamanupaktura, at mga serbisyo ng lungsod. Bilang dating kabisera ng Pilipinas at kasalukuyang lokasyon ng ilang tanggapan ng pamahalaan, ang Quezon City ay nagsisilbing administrative hub. Ito rin ay tahanan ng mga ahensya ng gobyerno, mga kagawaran at institusyon, kabilang ang kapulungan ng mga kinatawan, ang kagawaran ng reformang pangsakahan, at ang National Housing Authority. Ang Quezon City ay isa ring pangunahing sentro para sa edukasyon at pananaliksik, na may maraming unibersidad, kolehiyo, at research institusyon na matatagpuan sa loob ng mga kabisera ng lungsod nito. Sana may napulot kayong aral sa mga topic natin ngayon, tungkol sa 10 pinakamayayamang lungsod sa bansang Pilipinas. Ito po ang inyong lingkod Upskill para sa bagong karunungan. Sa hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe, paki-share na rin at mag-like, pakikalimbang na rin ang bell para updated ka sa mga susunod nating mga videos. Hanggang sa muli, salamat!